yung mga halamang hakot ng swerte sa 2024. Hello everyone! This is Hermes Sunao, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ibibigay ko po sa inyo ngayon yung mga halamang hakot ng swerte sa 2024. Diba? Usapang maswerte tayo ngayon. At ano kaya yung mga halaman na yan, ano? Sa mga baguhan po sa paghahalaman o yung nag-iisip pa lang, ano, kung ano yung kukolektahin nyo o aalagaan yung halaman sa pagpasok ng taon, maganda po itong video natin na to, no? Dahil ito pong mga halaman na ibibigay ko ay pwede nyo pong maging gabay, ano, or maging lucky charm sa inyong buhay. Paalala lang po, ano, do sa mga hindi naniniwala na ang mga halaman ay magiging gabay natin, ano, sa ating buhay, pwede nyo na pong i-skip tong video na to at wag panoorin, ano. Law of attraction, sabi nga, kapag hindi kayo naniniwala, maaaring hindi po ito maging applicable o tumalab sa inyo. Kaya naman ngayong araw na ito, bibigay ko po sa inyo, no, yung ating mga halaman. Papakita ko sa inyo yung itsura at sasabihin yung mga simbolismo. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, at ngayon nga pong araw na ito, pag-usapan po natin, ano, yung mga halamang pwedeng gawing gabay o hahakot ng swerte ngayong 2024, ano. Sa pagpalit po ng taon, iwanan na natin yung mga hindi magandang nangyari sa ating buhay, at syempre ngayong pagpasok ng bagong taon, i-welcome natin, ano, yung maganda at positibong outlook sa buhay, ano. At ang mga halamang ibibigay ko nga po sa inyo ay maaaring makatulong at maging gabay nyo, no, sa inyong pang-araw-araw na buhay. Iikot tayo sa ating garden kasi meron tayong 7 halaman sa ating listahan, ano. Sasabihin ko po sa inyo yung kanilang mga representasyon at syempre po kung ano po yung mga itsura nila, no, sa mga bagong manunood, hindi pa alam yung mga gantong halaman, para po makita nyo, no, yung kanilang mga itsura. Samahan nyo po ako at isa-isahin natin. Sa una po nating halaman is aloe vera, no. Yung mga aloe vera po, alam ko marahil yung iba sa inyo pamilyar na dito, no, dahil madalas po natin itong gamitin, ano, sa ating mga tahanan as first aid, ano. Kung halimbawa mayroong napaso, may nagkasugat, nilalagyan po ng aloe vera. At the same time, ginagamit po sa mga pampaganda, no, katulad ng beauty products, yung pampaganda ng buhok, ng kutis. Ang daming benepisyo po niyan. Pero alam niyo po ba na ang aloe vera ay nakakapagdala ng good luck and positive energy. Nagpo-promote din po siya ng wealth, ano. Nakakapagbigay po siya ng positive energy mula sa pag-absorb ng tinatawag nating chi of sun rays. Kaya nakakapagbigay ito ng good luck. Maganda rin po itong i-display sa mga opisina. Kung meron kayong home office na tinatawag or study room, pwedeng ilagay po ito, no. At maganda po yan para po dun sa mga busy at stress dun sa trabaho, no. Kaya po ito po kasama dun sa mga halaman na hahakot ng swerte ngayong 2024. Sa pangalawa po nating halaman, ito pong Chinese evergreen. Ito po kilala rin natin sa tawag na aglonema, no. May iba't iba po siyang mga varieties na talaga namang nakakagiliw na ipang display sa ating bahay. Bukod po dyan, napakaganda ng benepisyo niya at nakakapag-absorb po ito ng mga toxin din po sa hangin, ano. Kaya magandang meron tayo. Pero bukod po dyan, ngayong 2024 po, ito po may magandang hatid sa atin. Dahil sinasabi po yung mga red na aglonema ay tinuturing po na good fortune, ano. At highly popular po ang halaman na to dahil nga po doon sa kanyang mga variegated na foliage. Yung kanyang bright red na minsan merong mga silvery po, ano, yung mga design ng dahon ay talaga pong maituturing na maswerte.
Nagbibring po siya ng prosperity and wealth. Kaya po kung meron kayong halaman na ito sa 2024, possible po na talagang magaan yung pasok sa inyo ng pera. May magandang kapalaran na naghihintay sa inyo. Sa pangatlo nating halaman ay ang Lucky Bamboo. Perfect na perfect po siya at ideal plants para dun sa mga gusto ng good luck, ano. At sinasabi nga po na kaya nitong i-provide yung prosperity, no. At yung mga number of stock niya po, yun ang magdetermine ng blessing sa mga owner, ano. At kung ipamimigay nyo po, yun pong mga bilang ng stock din po, yung magsisilbing talagang representasyon kung ano yung gusto nyong mangyari o ibigay dun sa inyong pinagbigyan. So, eto po, yung ating Lucky Bamboo, meron po tayong ginawa dyang diagram kung saan po makikita yung mga kahulugan nung kanya pong pagiging maswerte. Kung ilang stock po yung inyong i-display, yun rin po yung swerteng inyong makukuha. Nag-a-attract din po ito ng good fortune, ano. Sinasabi nga po na ang Lucky Bamboo ay charger na maituturing pagdating sa positive energy dahil nire-recharge niya po yung mga nawawalang positibong enerhiyas na umiikot sa ating bahay. Nire-represent niya rin po lahat po ng good fortune sa ating buhay, ano. Kaya maganda pong ipang-display. Pwede po siya sa tubig, pwede rin po sa lupa. At sabi ko nga sa inyo, itong Lucky Bamboo, napaka-refreshing sa mata kapag halimbawang meron kayo naka-display, parang nasa nature talaga kayo at malapit kayo sa mga enerhiya ng ating kapaligiran. Kaya po, sobrang ganda ng meron kayong Lucky Bamboo sa 2024. Sa pang-apat naman nating halaman, ito pong jade plant. Popular na popular ang jade plant dahil sa ganda ng kanyang mga hugis, ano. At kapag napalaki nyo po, parang malabonsa yung itsura niya, no. At napakaganda po yung kanya pong mga bilog-bilog na dahon, yung rounded oval shape na yan. Sa feng shui po, yan ay wealth o kaperahan, ano, na maituturing. Sinasabi nga po na ito ay epitome of good luck dahil po sumisimbol siya ng longevity at yung kanya pong round leaves po ay talagang infinite na wealth yung maibibigay sa atin, ano. Maganda po siyang ipangregalo sa mga negosyante, sa merong mga business dahil prosperity and success po yung kahulugan kapag binigay nyo ang halamang ito. Sinasabi rin po na parang domino effect, ano, kapag halimbawang nagbigay kayo ng jade dahil kung ano po yung matanggap na biyaya nung pinagbigay nyo, ayun rin po yung makakamit nung nagbigay. Kaya sobrang ganda po sa 2024, isa po ang halamang ito sa bibida. Sa panglima naman po nating halaman, ito pong chrysanthemum o mums na tinatawag, ano. Sumisimbolo po siya ng longevity. Sa Chinese culture nga po, ino-offer po ito sa mga elders as symbol po, ano, ng good luck. Nagre-represent din po ito ng wealth at nire-reduce na rin po yung tension dahil nagpo-promote po ito ng relaxations, ano. Sinasabi nga po na magandang ipang-display ito sa ating mga garden. Pero kung ilalagay nyo sa loob ng bahay, maganda pong ikat nyo yung mga flowers, ano, at ilagay sa isang flower vase at i-display nyo po maganda sa living room. Dahil sa living room po, dito po tayo nagtitipon-tipon at nagkakasama-samang magpapamilya. Kaya po maganda yung simbolismo ng binibigay ng chrysanthemum sa bawat member po, ano, upang mapalapit at mas maging matibay yung bonding po ng family. So ito pong chrysanthemum ay maganda para sa taong 2024. Ito pong mga fortune plants o tinatawag na Dracena fragrans. Napakaganda po ng halaman nito at maganda rin po na panglinis ng hangin, ano. Pero po bukod dyan, ito po'y sumisimbolo ng good luck, ano. Sa mga Asian countries po, ito yung madalas na pangpaswerte, no. Dahil po ang corn plant na tinatawag o fortune plants ay nangangahulugan ng good luck. Sumisimbolo rin po ito ng prosperity. At kapag daw po namulaklak yung inyong mga fortune plants, ay talagang makaka-receive kayo, no, ng magandang wealth at good fortune. Kaya po marami ang nag-aalaga din ito. At yung pong kanyang pinaka wood
na stem, yan po ay nangangahulugan ng pagiging matibay, ano. Kaya sa 2024, kung halimbawa pong merong unos na darating sa inyong buhay, talaga naman pong maiiwasan nyo dahil sa good luck na binibigay po at paghakot ng swerte nitong halamang ito. At sa panghuli po nating halaman, ito pong lavender. Kung titingnan nyo po yung mga lavender, bihira po sa atin yung nag-aalaga nito sa bahay dahil po ito'y isang uri ng herbs, ano. Pero alam nyo po ba na magandang mag-alaga nito dahil po bukod sa ganda ng itsura ng kanyang mga dakon, at the same time po, meron pong magandang simbolismo. Unang-una po, nag-a-attract ang mga lavender ng good fortune. Nagpo-promote din po ng good luck. At yung kanya pong mababangong dahon, ano, kapag halimbawa po pinisil nyo ito, amoy na po kagad, ano, napaka-relaxing po. Yung kanya pong bright na lavender yung kulay, ano, kaya tinawag yan lavender dahil yung bulaklak niya violet, talaga naman pong sinasabing nag-a-attract ng wealth energy. Enable din po nito yung peaceful environment sa pamamagitan po ng pagpapatahimik, ano, doon sa ating mga senses. At sinasabi po na ini-strengthen din po nito yung health energy. Ito nga po ginagamit sa mga aromatherapy dahil po dun sa soothing and relaxing properties. Kaya po maganda yung healing energy niya. At sa 2024, kung gusto niyo po yung maghakot ng swerte na mas madami, kasabay po ng magandang kalusugan, ito po yung halamang nababagay sa inyo, yung lavender. So ayan mga ka-MVP, napanood nyo na po yung ating video for today. At nalaman nyo na po yung 7 halaman na hahakot talaga ng swerte at magbibigay sa atin ng magandang kapalaran ngayong 2024. Kaya naman, meron na ba kayo niyan? Dahil I'm sure yung iba sa inyo, common plants lang to, no? Meron na kayo niyan, ano? Tabi nyo po at talagang alagaan yung mabuti ngayong 2024 yung mga halaman na yan. Kung wala pa po, alam nyo na po, ano, na yun yung simbolismo nila at maaari nyo pong i-consider yung mga plants na yan. Again, paalala lang po, ang mga halamang ito'y gabay lamang. Nasa atin pa rin pong mga kamay yung ating kapalaran kung anong mangyayari, no? Dahil kung tatamad-tamad tayo at hindi kikilos, kahit na ano pong swerteng halaman ang ilagay dyan sa ating paligid, baliwala rin po, ano. Manalangin sa Diyos, sabayan ng pagkilos, ang pagpupursige at kasipagan, yan po ang magbibigay sa atin ng magandang dahilan para po maabot natin yung ating pinapangarap sa buhay. Thank you so much mga ka-FDP sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga video. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag nyo po kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search lang po Hermes Unaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MTP, and this is Hermes Unaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting, bye-bye!